Then nandito kami sa sa The Wharf. So pinasyal namin sila sa The Wharf. Welcome back to our channel, guys. Guys, dito kami sa The Wharf. Ito yung mga tindahan ng mga fresh crabs and ano. Guys, napasubo sila dito sa Fogo de Chao. Wala sa plano. Jollibee lang sana kami, biglang ano, napa CR kami, tapos biglang ano eh. Oo, dito na lang. Ayan na guys, umpisa na. Ayan na guys. Weird ng weather ngayon guys. Kung kailan 80s na no. Naka-jacket pa. Ngayon balik. Shout out. Oh, ngayon balik sa balot. Ito lang kami. Nag-shopping. Parang kailan lang balat na yung pinapakita natin sa labas. Ngayon balot na naman. Dito kami sa The Wharf pa rin. Good morning guys. Kakagaling ko lang dito sa sa primary care visit. So next month na ako, annual physical. So maraming in order na for lab test. Hopefully mag-improve na yung cholesterol ko no. Laging mataas yun eh. Tsaka yung triglycerides ko. Sorry. Nasa America na pala tayo. Triglycerides. Sana mag-improve na rin. And hindi na siya nag-order ng A1C ko kasi last time na nag-order siya ng A1C na nag-lab test or lab draw. Satisfied naman siya na wala na ako sa pre-diabetic range. Sabi niya in 6 months time saka siya o-order ulit ng for yung A1C. Ayun pa naman ang ko, yung parang inaabangan ko na baka mas lalo pang bumaba. So yun, wala akong pasok ngayon, 1 day off lang ako ngayon. Balik ulit ako bukas. So far guys, okay naman ako sa dialysis, nakaka-adapt na. Pero marami pa rin akong kailangan matutunan. At dapat matutunan, no? Kasi sa amin, sa modality namin, yung skilled nursing facility dialysis, ikaw as nurse doon, charge nurse ka na doon. So inaalagaan dapat yung clinic. Ang medyo kailangan ko lang talagang bigyan ng pansin yung mga supplies namin. Kasi kung yung visiting lang ng mga tech ang pumupunta, meaning yung hindi talaga yung parang nakabahay doon na tech. Kasi may yung tech ngayon doon na yung isa na matagal na siya nandun, baga parang home clinic niya na yon. So kadalasan siya yung nag-i-inventorize kung enough pa ba yung mga acid namin, yung mga dialyzer, mga connectors or lines, gloves, lahat, mga pamunas, mga syringes, kung magso-survive pa ba ng ilang buwan or ilang linggo. So ako, sabi, mahalaga alam mo rin to kasi kapag kunyari nasa schedule ka na wala ako dito, kailangan alam mo rin kung okay pa yung mga natin, yung mga supplies natin. Naranasan ko na rin na na naka-off ako tapos tinext ako ng tech ko na, "Oh, Marv, baka pwedeng pumunta ka dito sa clinic na to, makahingi ka ng ganito." Yung heparin, ubos na yung heparin natin. Yung hiya naman ako, sabi ko, "Shit, pati yun pala, kailangan talagang Kasi ang na-endorse lang sa akin ang preceptor ko noon yung Mircera namin yung yung Epoetin ba, erythropoietin na mga gamot. Yun ang tinetext doon sa sa administrative assistant. Tinetext lang yun yung mga numbers namin. So siya na nagde-determine kung kailangan pa niya magpadala.
So ayun, I'm getting by. Yun ang masasabi ko at nasasanay naman din. At may mga instances na kailangan ko rin tumawag ng nephrology, lalo na kapag may problema yung mga ano nila, CVC, ayaw mag-pull, or hindi ma-hold yung ordered na ano no, na yung tinatawag na blood flow rate, yung kailangan babaan namin. So nakaka-affect yun sa pag-filtrate ng ano ng dugo. So yun, all in all, naging confident naman na pero ang dami ko pang kailangan matutunan, lalo na sa ano nursing side, sa charting, mga tipong nangyari na rin na hindi ako naka-duty noon pero may isang nurse doon na nag-print na siya ng order ng pasyente, yung bagong admission, pero mali yung diagnosis ng nailagay niya. Imbes na ESRD, AKI ang na-order niya. Kaya tinawagan ako ng physician na yon. Sabi, yung pasyente hindi to AKI, ESRD to. Pwede bang palitan nyo? Kasi magno-notes pa ako kung hindi nyo mapalitan to. Palitan nyo na lang. Tapos yung mga target weight, mga ganyan. So, tinawagan ko yung nurse manager ko kung paano gawin yun. Yung basta may kailangan. Ang hirap din kasi kapag nalagay mo na yung diagnosis, although pwede naman palitan, madali lang naman yung palitan, pero yung mga order sets, kailangan palitan mo rin lahat sila ng from AKI to ESRD. Pero ang tricky doon na encounter ko, yung araw na first treatment niya sa amin, yung bagong admission, na-orderan ko draw ko na ng labs, pero parang pang AKI panel yata yung labs. So sabi ko dun sa manager ko, ang problema yung mga orders niya nun papalitan natin for ESRD, nakawanan ko na siya ng for labs ng AKI So kung papalitan ko itong ESRD, will it mess up? Sabi ko. So sabi niya, sige ako na lang mag-aayos niyan. Pero sabi sa kanya, okay, pag naayos mo, let me know. Gusto ko rin matutunan paano i-troubleshoot yung mga ganyan. Hi guys, we're here. Walang katapusang Rio. Ito lang talaga pinakamalapit na mga pasyalan namin na lang. Yung tipong parang Filipino culture na mag-mall lang. So ito, kung hindi naman mall, shopping centers naman, pero okay siyang lakaran, pasyalan. Yabang niya guys, so may bagong jacket. Fit na fit. It's my new sizing, guys. Hindi naman siya fit na fit, no? Wala akong maramdamang sikip, promise. Yabang. Side view ko nga, side view. Nax, saan na yung chan mo? Nandito. Sa alaala na. Sa alaala. Oh, lamig. Mga baka bumalik Malamig. Mabati Mas mayabang ka, ayan Mahal yan. Mahal. Ito po. Ano ba yan? Ito po. Okay guys, andito kami sa Nando's Peri Peri. Kain kami. What's up guys? Good morning. It's a chilly Thursday morning dito sa Maryland, sa Montgomery County. Kamusta kayo lahat? Medyo tagal-tagal na rin tayong walang update, no? So update ko kayo sa kamusta na kayo sa dialysis? Or kamusta na kayo as a dialysis nurse? Ngayong tapos na ang training nyo and solo flight na kayo. So far, so good.
Um, marami akong natutunan at marami akong na-realize. And I should say, it's starting to make sense na. Kasi nung kaka-out ko lang sa training at solo flight na ako ng mga siguro mga 1 week, medyo alam niyo yun, medyo hindi pa masyado hindi naman sa gamay, no? Nagagamay ko naman na. Pero di pa siya masyado ano sa akin, nagme-make sense. Hindi ko pa masyado lahat na ano yung nangyayari, na absorb yung mga nangyayari. Hindi katulad ngayon na in a span of sabihin natin naka-isang buwan na ako na ano pala, no, na solo na pala, no. Pero ang kagandahan doon, minsan lang naman, no, minsan may dalawa akong tech. Pero or normally isa lang talaga yung tech. And isa pala kami sa masaswerteng facility na meron kaming transporter. Merong empleyado ng skilled nursing facility na yun na siya yung nagdadala ng mga pasyente para i-dialyze and nagsasolo yun sa mga pasyente, which is parang bourgeois sa amin yun. So ang swerte ko lang talaga napunta ako dito sa facility na to. So kung nasusundan nyo yung journey ko, no, alam niyo naman na ano, nasabi ko na 6 yung ano namin, 6 yung machines namin. So maximum 6 na pwedeng sabay-sabay. So tigtatlo kami ng tech ko. Yun nga, nabanggit ko minsan dalawa ang tech. Kahapon, dalawa yung tech doon. So yung isang extra na tech, siya yung nag-handle ng pasyente sa malapit sa akin sa station ko. So tigtatlo sila ng tech ko. Ako na lang yung tag-assess, ako na lang tumutulong na lang ako na ako yung nag-i-input ng data. Lalo na kapag set-upin mo pa lang yun, magse-setup ka pa lang ng pasyente or kakaupo pa lang ng pasyente. Maraming kailangan ilagay eh. Itetest mo yung pH ng water, itetest mo yung mga conductivity, mga ganyan, kung ano yung values na yon. Ilalagay mo kung yung ano yung machine number or seat number, mga ganun. So nilalagay ko na lang yan para sabihin ko na lang sa tech ko ano mo na yan, ako na bahala sa numbers, tusukan mo na yan or ikabit mo na yan, parang ganun. And na-realize ko hindi rin siya madali, promise. Ang daming gusto mag-switch sa dialysis dahil ang daming nagsasabi na lipat ka na lang sa dialysis, mas madali, mas simple yung buhay. Well, para sa akin, partially true. Madali kasi mabilis ka makaka-adapt dahil maliit lang yung focus nephrology. Konti lang yung yung scope niya is very narrow. Tapos madali lang siya masterin. Pero hindi naman ibig sabihin nun madali na. Alam niyo, hindi naman ibig sabihin nun parang upo ka na lang doon at magkiklik-click lang sa mouse. Hindi ganun. Being a hemodialysis nurse, you're still dealing with hemodynamics. Lalo na sa amin, chronic. So, pag sabi mong chronic, yung mga pasyente, matagal na sila nag-dialysis. So, sa madaling salita, mas stable sila i-dialyze. Kasi matagal na silang sanay na yung katawan nila sanay na yung dynamic ng katawan nila na may humahatak ng dugo. So nakakapag-adjust agad yung katawan nila
sa, alam niyo yun, sa ganun, sa treatment. But na-realize ko hindi naman talaga siya madali. Meron pa rin, kahit sabi mong mas stable sila kaysa sa mga pasyenteng bago lang, as in talagang bago lang sa dialysis at marami pang kumokontrang comorbidities nila, no? Katulad na kunyari sa mga acute na hemodialysis nurses na nagtitreat ng pasyente sa ICUs or sa hospital. Pag sa chronic, hindi pa rin siya madali. Kasi may mga pasyente pa rin talagang may mga titigas ang ulo na alam mo yun, na nababalitaan ko sa mga sa mga outpatient, no. Nami-miss nila yung mga treatment nila, tapos kung kailan parang masama na yung pakiramdam nila, saka sila babalik, saka sila lilitaw para magpa-dialysis. Tapos kung kailan nandun na sila, hindi na nila na-tolerate yung yung ordered na yung blood flow rate, mga ganun. Hindi na na-tolerate, or nagkakaroon na ng issue sa mga access nila, kaya hindi nasasala ng maayos yung yung dugo nila. So yun, ang dami ko rin ng mga nare-realize. Tulad sa amin, doon sa skilled nursing facility dialysis, alam niyo naman yung mga census lang namin is yung mga dialysis patients lang sa sa skilled nursing facility. So dinadala siya sa unit namin. Dinadala sila sa unit namin. Hindi porke na matagal na sila nagda-dialysis parang kabit at antay na lang, tapos antayin lang yung matapos yung treatment. Hindi may mga ilan din sa mga pasyente namin na na sabihin natin for example 3 treatments ago okay sila, wala nangyari sa kanila, kabit lang, tapos aantayin lang nila matapos yung dialysis treatment nila. Yun, yung BP nila tsaka yung condition nila, wala sila nararamdaman. Yung BP nila okay naman, nagpa-fluctuate within the parameter na na okay. Masabihin natin nag-start sila ng BP nila 135/75, matatapos yung treatment siguro mga 115/65, ganun. Alam niyo yun, napaka-stable hemodynamically, wala silang symptoms. Tapos after 1 week babalik sila, tapos makikita mo na lang parang yung starting BP nila 98/56, mga ganun. Tapos sabihin nila medyo na nahihilo sila. Tapos yun nga, maano ka ba? Magtataka ka lang na ano nangyari sa BP mo? Parang nung last week ang ganda ng starting BP mo, ngayon ini-start mo na yung treatment, wala pang isang oras magko-complain sila na may nausea na sila. Alam niyo, may mga changes pa rin kahit chronic na nagda-dialysis yung mga pasyente. Hindi ibig sabihin na mas stable sila, wala na mangyayari. So ito na yung stage ko dito sa pagiging hemodialysis nurse. More on more on parang problem solving na sa mga ganyan, no. And dati wala akong kaalam-alam. Sige, ito yung order, ito yung blood flow rate, ito yung dialysis flow rate, ito yung oras ng ito yung run ng ng pasyente, kung ilang oras sila. Wala akong pakialam dati. Parang naisip ko, ay yan yung order edi yan ang ilagay natin. Tapos ngayon medyo nakikita ko na yung ano mangyayari kapag ganito nangyari, ano mangyayari kapag nabawasan yung treatment time, ano mangyayari kapag binago mo yung temperature ng machine, ano mangyayari kapag
binawasan mo yung blood flow rate. Ito na, nakikita ko na talaga. Lalo na yung pinakamahalaga rin sa sa hemodialysis, yung lab draw ng KT over V. Ito kasi yung guys, ito yung makikita dito sa lab values na to. Kung nasasala ba talaga na maayos yung yung dugo. So, for example, isa sa mga nakikita ko na yung pag yung pasyente medyo may problema dun sa nila, sa CVC nila, yung central venous catheter nila. Pag hindi na makapag-pull ng maayos, minsan nire-reverse namin yung lines. Minsan umu-okay siya, minsan hindi. Pero pag hindi, ginagawa namin parang binabawasan namin yung blood flow rate. Binawasan namin yung blood flow rate, kailangan medyo extend namin kahit man 30 minutes yung yung treatment time. Kasi hindi na masasala na maayos yung yung dugo kapag binawasan mo yung blood flow rate, kaya kailangan habaan mo. Parang babawi ka, parang ganoon. So yun, isa naman sa mga mga parang nagigets ko na. It's all starting to make sense now. Yun ang masasabi ko. Kasi nung nasa training pa ako, parang alam mo yan, tingin-tingin ka lang yan. Maski minsan nagtatanong ka, pero parang hindi mo rin magets yung sagot nila. Pero ngayon na binatawan ka na, parang andito na talaga lahat, parang unlock na lahat talaga Pati mga pati mga mga problema, unlock na yan lahat. Parang kamot mo na. Alam niyo naman yan, mga nurses. Pag binitawan tayo sa training, kung ano-ano na naririnig nating mga problema na kailangan nating i-deal with, di ba? Parang gano'n. Kahit parang hindi natin alam kung paano at wala tayong sagot sa kanila, parang maghahanap talaga tayo ng solusyon para sa problemang yun, para may maisagot tayo. So yun, natutuwa naman ako kasi mas lalong nagiging confident na ako sa pag-treat ng patients dahil nakikita ko na tong mga bagay na to. Kasi nung kaka-out ko lang ng training, siguro mga first 2 weeks ko na wala na akong preceptor. Pero minsan yung manager ko ang bait, sinasamahan niya ako doon. Minsan sasabihin niya sa akin, ako yung tech mo ngayon Kung may tanong ka, tanongin mo sa akin, pero ikaw ang charge dito. Ikaw magdedesisyon. Andito lang ako para sagutin kung may tanong ka. Okay nga training yun Parang ikaw pa rin yung front, pero nandyan lang siya sa backup mo na hindi siya yung mag-step up para sa'yo, pero nandyan siya para sagutin yung mga tanong mo. Ang ganda lang ng program ng dialysis sa akin nung nagti-training ako. At nung tapos na ako sa training, hindi pa rin ako pinabayaan. Diyan pa rin sila. Nung hindi anong nangyari kasi after 2 weeks, ng first 2 weeks ko, at iba yung 2 weeks na yun, paminsan-minsan sinasamahan ako ng manager, nurse manager. After nung nagbakasyon siya, nagpaalam siya sa akin alam mong mawawala ako ng 1 linggo dito. Parang shit, paano na? Takot talaga ako nun Pero may binigay siya sa akin na rin talaga siya, nurse manager din siya. Pero sa ibang parang county or ibang region. Ang galing lang kasi napaka-responsive nila. Alam mo, iti-text mo lang kung ano mga tanong mo. Lahat talaga. Tsaka parang naiintindihan naman nila na bago ako, na ini-spoon fed nila ako na kunyari, yung gantong pasyente, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi na-discharge na siya. Tapos may tumawag sa akin dito na galing ibang facility na same rin.
same company rin, na kailangan daw i-deactivate yung mga protocol. Hindi ko pa nagagawa yun. Sabi ko, paano ba yun? Tapos nag-reply siya sa akin, ako na bahala. Parang okay, thank you. Parang sobrang thank you. Pero kailangan ko rin matutunan paano gawin niya. Sabi ko, pag nagawa mo yan, turuan mo ako paano gawin yan. And then, tumawag siya sa akin, tapos in-instruct ako via phone call lang. Tapos tinuruan niya ako paano gawin. And then hanggang ngayon pa rin naman kapag may mga bagay ako na hindi ako sure, kinoconsult ko pa rin naman yung nurse manager ko. Tinetext ko lang. Tapos yun, gina-guide niya ako. Minsan sasabihin na lang niya na basahin mo yung gantong policy. Kaya ngayon parang nag-ano ako dun ngayon sa mga policies. Binabalikan ko siya kasi ngayon sa yung situation ko ngayon, more on nakikita ko na yung sagot sa pag pinulap ko yung policies and procedures. Katulad ng kahapon meron kaming collect ng blood cultures. Naisip ko parang ito na naman, tatanungin ko na naman si baka maasar sa akin to. Sabihin niya, pull up mo na lang sa policies. So hinanap ko yun sa policy. Medyo mahirap maghanap sa policy nila kasi alam mo, itatype mo yung keyword. Hindi naman agad-agad yun yung lalabas. Parang ang daming subject na lilitaw. Ikaw na bahala kung alin dun sa tingin mo yung nagme-make sense dun sa sa tanong mo. Yun lang medyo hindi ko gusto. Hindi siya keyword based. Hindi siya keyword based masyado. Pag nag-search ka sa policies and procedure wise, bumibilis naman na ako mag-setup ng mga machines, magkabit sa mga pasyente, tanggal, mag-rinse back, mga ganun. All in all, sumasawabi na siya. I would say, yung first 2 months ko, yung first 2 weeks ko, medyo, rough road. Ngayon, medyo paved na ulit yung daanan. Kasi, parang nagre-revisit ako sa mga old problems na alam ko na ngayon paano gawin. So far, so good. And kadalasan pinapatulang ko na talaga yung nila, yung mga offer nila na kung pwede ako jumuti ng ganito. Pinapatulang ko talaga. Kasi alam niyo po, ulit-ulit lang Promise po, ulit-ulit lang. So, kung tatanungin niyo ako dun sa routine ko sa dialysis clinic, kung saan ako nag-work, yung unit na yon. So, gigising na ako, same, dati pa rin, same day shift time, which gigising na ako ng mga 5:30. And base na ako niyan. 6 o'clock, higa muna ako konti niyan. So, alis ako ng mga bandang 6:15 or minsan 6:20 ako aalis. Dadating ako sa work ng mga almost 7 na. Sir, hindi ka ba nalilate noon? 7 ka dadating? Diba usually before 6:50 or before 6:45 dapat naka-clock in na kayo. Kasi yun yung diba? Yung standard na yung pag-clock in ng mga nurses na parang alam mong 7:08, 7p ka, dapat 15 minutes before naka-clock in ka na. So sa amin, you're responsible sa sarili mong oras, no? Kung kulain ka ng oras, kasalanan mo yan, parang ganun. So, parang wala rin naman late sa amin, no? Tapos sa lang kami nagkakakin, sa computer lang. Nagda-login muna kami. So yun nga, dadating ako sa unit siguro mga before 7 or 6:40, andun na ako, or
6:45, minsan 6:50 andun na ako. Pag wala pa yung tech ko, ako yung ako yung opener. Talagang ako yung magbubukas ng ilaw. And then yung mga machines, bubuksan ko na lahat ng mga machines. On ko na yung RO. Yun yung reverse osmosis na water system. And then yun, maglalagin na ako. Titignan ko yung yung schedule. Titignan ko kung sino yung mga iti-treat na itong araw na to. Tapos ipiprint ko na yung mga medication list. May sistema kasi kami dun sa clinic namin na yun, yung unit namin na yun. Inuuna namin yung heparin orders para magkakasama na lang sila sa isang parang sticker paper. Kasi nililabel namin yun kapag nagdo-draw ka ng mga heparin. I-label mo yun, andun na yung sticker ng yung pasyente, yung dosage, yung ganyan. Tapos sa hiwalay na sticker paper, ipiprint ko naman yung mga kung ano pa mga medications na kailangan ibigay sa kanila, yung mga Venofer, mga Parsabiv, mga ganyan, Calcitriol, or kung may mga sila, Hecterol, mga ganyan, or Mircera. Andun sila, sama-sama sila, titignan mo na lang yung pangalan, yan, kung yung dosage. Pagkatapos ko mag-print ng mga medication orders or lab tube, kung may sila, may lab draw sila. Naman ako ngayon, magbibilang naman ako ngayon ng mga magche-check naman ako ngayon mga yung AED namin, gano'n, check mo kung gumagana. Yung fridge ng ng medication, tignan mo yung temperature kung maayos pa siya, kung malamig pa yung yung fridge. Yung glucometer, madalang namin ginagamit yung glucometer, halos hindi nagagamit pero araw-araw kami nagche-check ng ng QC, parang ganun. And after that, magbibilang ng mga ng mga Mircera. Yun yung mga erythropoietin. Binibigay yun parang twice a month, parang ganun. Or once a month. Depende kung isa yung system na yung nagbabasa kung kung kailangan ng pasyente. Ang galing nga medyo smart na yung yung EMR. After that, ang pagbibilang, kung wala pa yung tech ko, minsan nalilate din siya. Hindi late sa pag-clock in minsan nalilate siya ng alam niyo na kailangan alas 7 dito ka na kasi magse-set up pa tayong machine. Pag wala pa yung tech ko, mag-uumpisa na ako magse-set up na ako ng mga machines. Uunahin ko yung pasyente na alam kong laging maagang dinadala sa dialysis unit namin. Yan, set up ko na yung mga yan, mga machines. Pag na-set up ko na yung mga machines, ano nga ba? Antayin ko na siya dumating yung tech. Pagdating ng tech ko, magtitingin-tingin ako ng mga ng mga labs ng mga pasyente. Tignan ko kung yung mga potassium nila tumaas, bumaba, yung mga may KTV, mga ganyan, kung pumasaba sila sa pag-filtrate ng ng dugo nila. Yung mga hemoglobin nila, mga ganyan. So kadalasan 7:30 or 8 o'clock yan, dadating na yung unang pasyente. Ayan, hanggang sa mapuno yung unit na 6 na pasyente. Pag napuno yan, medyo mas chill na siya, guys. Kasi ang gagawin mo na lang doon, mag-aantay ka lang, mag-aabang-abang ka lang ng sino magkakaroon ng intolerance sa pagdadaya sa sa treatment, kung sino yung mabababa sa sa blood pressure. As every 30 minutes ka na lang, nagche-check ka na lang ng vital signs. And then yun, para sa akin parang downtime yun. Tapos ang bilis lang ng oras Actually, ang bilis ng oras. After nyan, siguro mga after lunch na, nagpe-prepare na ako mag-schedule ng mga pasyente for the next day.
Ayan. And bago matapos yung araw, sabihin natin mga bandang mga bandang 5, mga ganyan. Nagpe-print na ako ng mga labs, kung may ordered na labs or at mga medication para sa kinabukasan. Kung hindi man ako duty kung hindi man ako duty yung kinabukasan, at least na print ko na para sa kanya. Parang ganun, parang courtesy rin. May mga practices din kaming ganun sa unit namin. And then mga water checks every 4 hours kasi pagdating mo, pag on mo ng mga machines, test mo na yung water. Meron kaming pang test doon ng mga ng chloramine level. Kadalasan 7 o'clock, tapos sunod doon 11, sunod alas 3. Yun. Sa ngayon yung MWF na schedule namin, puno yun 2 shifts kami. Kadalasan nakaka-uwi na kami bandang natapos na kami ng bandang 5, pero magre-rinse pa kami ng mga machines, or kung kailangan yung i-bleach yung mga machines ng araw na yon. Pag kailangan yung mga RO namin, kailangan i-heat treat ng araw na yon. Siguro kalabas na kami mga 6 o'clock, mga ganyan. Sir, undertime yun undertime nga siya. Pero pwede ka naman bumawi na marami kami mga learning modules. Minsan nagla-login pa rin ako. Kailangan mag-clock in. Ganyan. Nasa sayo kung gusto mo pa magstay doon, kung may mga learning modules na gusto mo gawin doon, edi magstay ka. So gusto mo mag 12 oras, edi kaya pa rin abutin. Yun yung yung routine namin. Ganun lang umiikot-ikot yung yung schedule sa dialysis.